Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyo nung nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot sa Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang request ni Felipe kay Kristo. "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama." Kay Kristo, nakasasabi pa lamang sa Kanya o sa kanila na sino mang nakakilala sa Kanya ay nakakilala na sa Ama at sino mang nakakita sa Kanya ay nakakita na sa Ama. Kung bakit may ganitong request pa. Magbigay po tayo ng isang pangunahing dahilan na po pwedeng makita natin sa ating sariling sitwasyon o kalalagayan. Ang isang pangunahing dahilan para sa request na yan ay ang paghahanap nila sa Diyos kung saan-saan. Imagine, kaharap nila si Kristo na alam nilang hindi basta ordinaryong tao, sapagkat napakinggan nila ang kapangyarihan ng kanyang salita at nasaksihan nila ang kanyang mga milagro at himalang ginawa. Si Kristong sinasabi na rin sa kanila na siya at ang Ama ay isa. Kung bakit naghahanap pa sila? Kung bakit, obviously, ang mga ito ay kulang na kulang pa. Ano nga bang hinahanap pa nila? Marahil Diyos na nagpapakita, na nakaluklok sa trono ng kalangitan. Marahil Diyos na nagpapakita, na napapaligiran ng mga anghel. Marahil Diyos na nagpapakita ng kanyang malawak na kapangyarihan. Marahil nga ganyan. Kaya para sa kanila si Jesus ay kulang. O hindi po ba ganyan din tayo sa ating sariling karanasan? Kapag hinahanap natin ng Panginoon kung saan-saan, kapag hindi pa rin sapat sa atin ang banal na misa, ang Eucharistia, ang salita niya, sa halip ay kulang na kulang pa. Kasi hinahanap pa rin natin siya kung saan-saan. Pangkaraniwan na sa tugon sa ating mga panalangin, sa paggaling natin, sa karamdaman natin o paggaling ng mahal natin, sa pagka-solve ng problema natin, sa pagkaayos ng buhay natin. And when these intentions are not met, saka natin sinasabi o iniisip, malayo ang Diyos or worse, malayat ang Diyos. Ano pa bang kulang? Mga kapatid, tandaan po natin na si Jesus na ang kabuuan, kalubusan ng pagbubunyag ng Diyos. He is already the definitive and complete revelation of the Father. Kung anong tanong natin tungkol sa Diyos, makikita natin. Ang sagot ay si Jesus. Kaya nga sinasabi sa Colossians 1:19, minarapat ng Ama na ang kabuuan ng kalikasan niya ay manatili na sa anak niya. Kahit na ito'y nagkatawang tao pa. Kung papaanong sinasabi rin ng Panginoon sa atin na nandun ang kanyang real presence sa Eucharistia, sa Santissimo, sapagkat ang sabi niya, ito katawan ko, ito dugo ko. Gayon din sa salita niya, kaya nga siya ang salitang nagkatawang tao, the Word, sapagkat lahat ng gustong sabihin sa atin ng Diyos Ama ay nasabi na at natupad na kay Jesus na anak niya. Hence, kung ito ay hindi pa mga sapat, po tayo mag-expect na ang Diyos ay magbibigay pa sa atin ng karagdagang pagbubunyag bukod sa kanya ng mga naibigay na pagbubunyag. Because that will definitely undermine what He had already said and done for us.
kapag ibinigay pa niya ang lagi nating mga hinahanap, kung ano-ano nating mga hinahanap, para na din niyang sinasabi na kulang pa ang lahat ng kanyang mga ginawa, kulang pa ang lahat ng kanyang mga naging pabubunyag. Kaya hindi niya gagawin yan, ang sa atin ay mag-adjust. Pagdating sa pagbubunyag, kung tayo mapaghanap. Ang taong mapaghanap ay maghahanap at magkahanap pa rin sa iyo. Kahit na naibigay mo na sa kanya ang lahat, yan ay upang pagtakpan ng sarili niyang kakulangan. Kaya kung tayo mapaghanap pa sa Diyos, ang dahilan ay tayo talaga ang nagkukulang sa pananampalataya sa Kanya. Kung paano ang taong mapaghanap sa iyo, ang totoong nagkukulang sa iyo. Kaya hinahanapan at hinahanapan ka pa rin ito sa kabila ng marami mo nang naibigay at nagawa para sa taong ito. Kaya pwede ba, tigilan natin ang paghahanap sa Diyos? Sapagkat naibigay na naman niya ang lahat sa atin. And yes, kahit pa hindi tayo gumaling, kahit hindi pa ma-solve yung problema natin, kahit hindi pa maging maayos ang buhay natin. Sabi ko nga, kahit na wala nang dinggin ng Diyos, kahit isa man sa ating mga panalangin, sapagkat naibigay na naman niya ang lahat sa atin at yun din ang patunay na hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mangyari sa atin, gumaling man tayo o hindi sa sakit natin, dinggin man niya o hindi, ng diretsyo ang panalangin natin. Dahil naibigay na niya ang lahat sa atin, yun ang dapat na sampalatayanan natin. Na ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, kung naibigay sa atin si Jesus, ano ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Maaaring hindi ayon sa kagustuhan natin, o ayon sa paraan o sa timing natin, pero ang punto, hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Gayun din naman, pwede bang tigilan din natin ang pag-a-adjust natin sa mga taong mapaghanap sa atin, lalo pat kung sigurado tayo na naibibigay naman natin ang lahat sa kanila, sapagkat sarili lamang natin ang pahirapan natin. Kasi kahit anong gawin natin, maghahanap ang mga taong yan. Sabi ko nga, para pagtakpan lamang talaga ang kanilang sariling pagkukulang. Ang totoo, hindi tayo nagkukulang sa kanila, sila ang nagkukulang sa atin, sila ang nagkukulang magmahal. Sila itong hindi nagmamahal sa atin ng buo. Sila itong hindi nagbibigay sa atin ng buo. Sapagkat kung nagmamahal sila sa atin ng buo, alam dapat nila ang hirap na kaakibat ng pagmamahal na ito. Kaya ma-appreciate nila dapat ang pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. Sapagkat aram nila, mahirap ang magmahal ng buo talaga. Napakadali para kay Kristo. Ang ibigay anumang hinihingi ni Felipe, anumang hananda ito, anumang milagro ito. Pero alam ng Panginoon na kapag nag-adjust siya kay Felipe, mag-ahanap lang din ito. Hanggang sa wala na siyang magagawa na magiging enough sa kanya o sa kanilang paghahanap. In as much as in-undermine na niya ang kalubusan ng kanyang pagbubunyag, malaki na yung naibigay niya. Kung hindi nila kayang paniwalaan yun, hindi nila kayang paniwalaan, lalong-lalo na ang mga mumunting gagawin niya o pagbubunyag niya para sa kanila. Kaya tigilan mo na rin ang pagtatanong kung ano nga ba ang kulang sa iyo. Kung ano pa ba ang dapat na ginagawa mo dahil naghahanap pa ang minamahal mo sa iyo. Kung sigurado ko namang naibibigay mo sa kanya, ang dapat mong ibigay sa kanya, okay na yun. Huwag mo siyang konsentihin sa patuloy niyang paghahanap sapagkat ikaw lang din ang mahihirapan sapagkat hindi matatapos ang kanyang paghahanap. So tigilan po natin ang paghahanap sa Diyos sapagkat naibigay na niya ang lahat sa atin. Tigilan din natin ang pag-a-adjust sa mga taong naghahanap sa atin. Kung naibigay naman natin sa kanila ang lahat, hintayan na lang natin na ma-appreciate nila ang lahat. Ito sana ang hiling nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat
Sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, pasensya na at patawad sa patuloy ko na paghahanap sa iyo. Naghahanap ako ng patunay ng pagmamahal mo. Naghahanap ako ng patunay ng kapangyarihan mo. Ang kapal ng mukha ko. Kasi hindi ko nakikita. Lahat binigay mo na. At doon ko dapat ibata yung pananampalataya ko na anuman ang mangyayari, dinggin mo man ng diretsyo o literal o hindi ang panalangin ko, hindi mo ako pababayaan. Kailangan ko lang mas maging bukas sa aking kaisipan at tinutugon mo ang aking panalangin sa ibang panahon, sa ibang paraan. Hallelujah! Pasensya na sa paghahanap. Hallelujah! Hallelujah. Alam ko rin kahit papaano ang pakiramdam ng hinahanap sa kabila ng mga nagawa ko na, sa kabila ng mga sakripisyo ko na parang hindi nila nakikita. Nasasaktan ako. Nawawalan ako ng gana. Eh, konti lang naman din ang sakripisyo ko. Kung ikukumpara sa sakripisyo mo, naiintindihan kita kahit paano. Sorry, Panginoon. Tulungan mo ko tumanaw ng utang na loob sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung paano sana ay makita rin ng iba. Lalong-lalo na mga taong dahilan ng pagsasakripisyo ko. Ang mga binibigay ko. Ang mga ginagawa ko. Halos kalimutan ko na ang sarili ko. Napakasakit ng hinahanapan pa. Na parang ang ginawa ko ay kulang na kulang pa kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit Papuri kay Jesus. sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa Una, una-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.